Ano kaya ang reaksyon? Ano kaya ang damdamin? Ano kaya yung nararamdaman ngayon ni Harry Roque matapos ipamuka sa kanya ni Vice President Sara Duterte na mas meron pa silang tiwala dito kay Attorney Kaufman rather sa kanya? Sakit, no? Tagal mong pinaglingkuran ang kampo ni former President Duterte pero dahil isa ka ng fugitive at mukhang wala ka na ding maitutulong sa kanila, bigla ka nilang initsapuera. So mga minamahal, nagsalita itong si Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya, yan, VP Sara may tiwala, kumpiyansa pa rin kay Kaufman. Sakit. Lalo pat nung mga nakarang araw sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon po ng matinding hiduwaan. Itong si Roque at itong si Kaufman. Ganito kasi, si Harry Roque, meron pong nagsasarili ng lakad na hindi pinapabatid sa team, sa buong defense team. Kumbaga parang ang nangyayari, naglalakad ka pero instead sana na makatulong, abay mukhang ipapahamak mo pa ata si former president. Lalo pat mga minamahal, nung nalaman ng pinupuntahan ni Harry Roque, 'di ba? Parang magpa-file ata ng kaso itong si Harry Roque. I don't think so. I forgot the case. Ganyan. Ang nangyari, nalaman kasi na fugitive pala itong si Harry Roque. Ano yung nangyari ngayon, mga minamahal? Nilayuan siya ng kanyang mga nilapitan. Ito nga yung sabi ni Kaufman. The former president has expressed no desire to see Harry Roque for nor to be assisted by him. So sa madaling sabi, dahil nga sa mga eksenang hanash, 'di ba, na nagsasariling lakad itong si Harry Roque, ang sabi ni Kaufman, sinabi ni former President Duterte na, Roque, oo, umuwi ka muna doon sa inyo, oy. Hayaan mo na ako dito. Oo, unahin mo na yung kaso mo ba? Oo, unahin mo yung kaso mo bago yung akin. Oo. So, umuwi ka na lang ng Pilipinas kasi di ka nakakatulong. Si Digong ang unang tumakwil kay Harry Roque. And then sabi pa ni Kaufman, Harry Roque is a fugitive from the justice in the Philippines. And the former president thought it best not to have his ICC defense compromised by engaging him. Alam naman natin na itong si Harry Roque gustong maging defense team ni former President Duterte. Ang problema, sa kagustuhan maging defense team ni Harry Roque, abay mukhang napasubo siya. Dahil hindi siya kinuha, dahil isang nga siyang pugante. Hindi pa nga ito natatanggap sa mga bansang inaplayan niya ng asylum eh. Mukhang wala pa atang bansa ang gustong tumanggap sa kanya sa pag-apply niya ng asylum. Pwede kang mag-apply ng asylum. Ang problema, patunayan mo na talagang pinupolitika ka. Ang problema dito kasi kay Harry Roque, imbes na patunayan niya pinupolitika siya, siya yung namumulitika. Diba? Ang daming panlalait sa pamilya ng mga Marcoses. Kaya paano ka kakatigan ng ibang bansa sa hinihingi mong request kung ikaw mismo may something ka? O ngayon, ito naman yung sabi ni Roque. Ayan, sabi niya, there is no truth now that I have interfered in the case or I have given statement that might affect the defense or legal strategy in the International Criminal Court. O, dinay niya. Wala daw siyang alam. Oo. Di niya daw alam yung mga binibintang ni Kaufman. And like many Duterte diehard supporters, I feel a sense of frustration on pre-trial detention of our beloved former president. I those offer an additional legal remedy outside of the ICC, subject to the approval of the former president and his family. Hindi nga valid yung opinion mo, so ba't ka pa nagbibigay? Hindi ka nga nila pinapakinggan. Kung pinapakinggan ka nila, dapat noon pa nila ginawa. Paano ba naman kasi magbibigay ng legal advice, palalaglag pa, mga minamahal. Nagbigay siya ng advice, mag-people power na lang. Kala mo ba, Roque, ganun kadali mag-people power? Diba, lalapat kung wala ka naman nakikitang paglabag ng ating presidente na ginawa? Ngayon, sampal tong sinabi sa kanya ni Sara. VP Sara mas may tiwala at kumpiyansa pa rin kay Kaufman. So, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nananatili ang tiwala at kumpiyansa niya kay Nicolas Kaufman, ang lead counsel ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Of course, yes. Kasi siya yung pinili ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng lawyer eh.
So, we only to follow kung ano yung choice ng client. Siya naman yung kliyente. Sa kanila naman yung professional arrangement. As long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and magko-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Yung problema, ayaw ni common law wife ni former President Duterte, si Kaufman. Hindi nga nakakapasok itong si Hanelet Abansenya, di ba? Mga minamahal. So, wala pa din kayong magagawa kasi at the end of the day, ang masusunod pa din is yung kliyente. So, ang payag na ito ni VP Sara ay sa gitna ng issue sa pagitan nila dating presidential spokesperson Harry Roque at Kaufman dahil sa pakikialam umano ng kaso ng former president. May issue rin si Kaufman sa long-time partner ni Duterte na si Hanelet Abansenya. Kaugnay naman sa pagbabawal sa huli na bumisita sa ICC detention cell sa Dahig. Alam nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo. As of the moment, magulo talaga ang mga DDS. Bakit magulo, Mima? Sila sa circle nila, o tingnan ninyo, Roque versus Hanelet. I mean, Kaufman versus Roque, Kaufman versus Hanelet. Sara versus Hanelet, Sara versus Bongo. Diba, ang gulo ng kanilang circle. To the point na yung mga vloggers, nalilito na din kung sino yung kanilang susuportahan. Magulo. May mga DDS vloggers na pro-Aimee. May mga DDS vloggers na ayaw kay Aimee. So, nagkakahati-hati ang kanilang opinion. At recently nga, mga minamahal, according to our A1 sources, si Bongo daw, diba, talagang humalik sa hudas eh. Inireveal ba naman na naglalakad daw ng political asylum? Totoo ba? Itong si VP Sara Duterte sa ibang bansa? Kung kaya namamalagi at paulit-ulit ang kanyang pagta-travel kahit pa tapos na at lagpas na yung kanyang mandatory leave. Nagtatanong lamang po tayo dito. Hindi tayo nagbibintang. Di ba mga minamahal? So ngayon, ang pinaka-lesson dito, Roque, alams na. Tigil mo na yan. May pag-asa pa. Linawin mo yung sarili mo. Sabi ka ng totoo. Umanib ka sa gobyerno. Papatawarin ka nila. Diba? Sa mga nalalaman mo. Kasi, napapansin mo, hindi ka naman nila pinapahalagahan eh. Diba? Wala silang pagmamahal sa'yo. Baka pag makaawa ka, humingi ka ng tawad, patawarin ka ng administrasyon. Kaya gawin mo na habang maaga pa. Huwag mo nang sayangin yung oras mo. Diba? Mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Alright, mga minamahal, yun po. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and hit always notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.